24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, makasisigurong gamot ay laging bago. Sa pagising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, iba kung masaya ka na. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tsak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang ganda. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang, Mga dapat unawain sa ating mga gawain. mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Okay, good morning mga igan. 16 na ng Pebrero taong 2011 at ngayon po'y nasa kalagitnaan tayo ng linggo, araw po ng Miyerkules. Good morning! Good morning at syempre non-stop pa rin po ang ating serbisyong totoo sa pamamagitan ng ating mga balita. Plus, ngayong umaga, tutulong po tayo sa mga nasunugan nating kapuso dyan sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. At papasyal din tayo today sa Laguna para sa isang kakaibang eco trip. Yan ang maayos na pagtapon sa mga sira ng gadgets at appliances. Yan. Plus, huwag po kayong bibitaw dahil kakaiba at nakakahingal na karera ang ating masasaksihan. Hindi pa sa kalsada, kundi paakyat sa isang hagdanan. Ako, abangan niyo po yan mamaya. Tingnan po. Oo nga. Okay, simulan natin ang umaga sa mga balitang dapat niyong malaman. Darito na po. Magtipid na po tayo sa tubig dahil simula ngayong araw, tatasa po ang singil sa bawat patak ng tubig na lumalabas sa ating gripo kung meron man. Kung magkano dapat nyo idagdag sa inyong budget, alamin mamaya. At ito pa, lalong darami ang mga taxi na makakasingil ang 40 pesos na flag down rate at 350 sa patak sa metro dahil nagsimula ng recalibration para naman sa mga plaka nagtatapos sa 2 at 7. Tapos na yung 1 at 6. At kung hindi na kayo makaiwas sa pagtaas ng pasahe sa taxi, yung pagtaas ng pasahe ng MRT at LRT, hindi pa rin tinatantanan ng gobyerno. Pero may mga tumututol at pasalubong daw ito para sa mga pribadong kumpanyang bibili ng MRT at LRT. Kung bakit, alamin pa rin mamaya yan. At sa susunod na pagtaas ng sigil ng tubig at pasahe, narito naman ang good news. Sweldo ng mga empleyado ng mga call center at BPO balak taasan ng 20%. Paalala po mga igan, ugaliin po natin ang pagtipid ng tubig. Yan po ay dahil sa bawat patak ng tubig sa ating gripo, ngayon po ay nagmamahal na. Epektibo na po ngayong araw ang dagdag sigil sa tubig para sa mga customer ng Manila Water at Maynilad. Para sa mga customer ng Manila Water, kung kumukonsumo kayo ng 10 cubic meter kada buwan, piso. At 37 centimos ang dagdag singil sa inyong babayaran. Pero karamihan sa atin, ang konsumo ay umaabot sa 30 cubic meter kada buwan. 58 pesos ang dagdag sa ating monthly water bill. Kailangan marunong kayo mag-compute, ha? At, Mahirap mag-compute. Hindi ko na na-compute. Bantayan. Okay, ulitin natin, ha? O magkano? Ayan, Maynilad. Doon sa mga customer na Maynilad, piso at 91 centimos ang rate increase para sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan o halos 61 pesos naman ang dagdag singil sa mga customer na kumukonsumo ng 30 cubic meter kada buwan.
Ang mga water rate adjustment na yan ay makikita na sa inyong bill ngayong buwan ng Pebrero. Love month. Ang mahal talaga, literal. Lahat mahal. At sa gusto namang makatipid sa pasahe sa taxi, kung dati ay mga plaka nagtatapos po sa 1 at 6 lamang ang inyong iniiwasan dahil sa mas mataas na flag down rate, ngayon pati po ang mga taxi na nagtatapos sa plakang 2 at 7 ay posibleng singilin na rin kayo ng 40 pesos na flag down. Nagsimula na po kasi ang ikalawang batch ng mga taxi na i-recalibrate na may plakang nagtatapos sa 2 at 7. Kaya naman kahapon, pila-pila na ang mga taxi na nagpapa-recalibrate ng kanilang mga metro. Ang mga taxi driver na pipilitang maghintay ng 2 hanggang 6 na oras sa compound ng LTFRB. Bukod po kasi sa pagsaselyo ng metro, dumadaan din sa masusing inspeksyon ang mga taxi. Gaya ng pangalan at address ng operator, ang plate number at serial number na dapat ay tamang lumalabas sa resibo ng taxi. At pinapa-road test din po ito para tignan kung maayos ang takbo ng taxi. Ang mga makakatapos ng recalibration pwede nang maningil ng 40 pesos na flag down rate. At 350 na patak sa metro sa March 11 o sa metro sa March 11 po magtatapos ang deadline ng second batch. At yung mga taxi naman na hindi makakahabol, papatawan na ng 5,000 piso multa sa kada taxi unit. Madali naman tandaan taxi war, yan. 2 at 7, pati sa taxi. Magkasama sila, 2 at 7. Tapos next month, 3 at 6. 3 at 6, pero wala ng channel na yun. 2 at 7 lang. Iba na yan, iba na. Samantala, ito po kinukwestiyon naman ng Senado ang timing ng dagdag pasahe sa LRT at MRT at sa planong privatization nito ngayong taon. Ayon sa DOTC, mas kaakit-akit daw sa mga pribadong kumpanya kung tataasan ang pasahe nito. Para maging maayos ng financial status ng MRT at LRT, bagay na kunestyon naman ni Senador Ralph Recto. Nagbumukha raw itong pasalubong para sa papasok na pribadong kumpanya. Ayon kay Recto, bakit tataas ng pamasahe sa MRT at LRT kung isa sa pribado rin pala ang operasyon nito? Depensa naman ng DOTC sa kalaunan, kapag na-privatize ng dalawang railway system, mas magiging madali na raw ang pagsasaayos sa mga serbisyo ng mga tren. Dahil papasok ang mga concession fee na mula sa private sector. Pero ngayon pa lang, marami na po ang tutol sa plano. Pansamantala namang itinigil ang pagpapatupad ng dagdag pasahe sa LRT at MRT at nasilot ng mga senador na hindi rin daw ito aprobado ng NEDA. At gano'n tataka ko, ano to BOT to Big Operating Transfer. Kung dapat after ng private, ibibigay nito sa gobyerno. Nung walang kahirap-hirap. Ibebenta. Ibebenta pa. Dapat tiyakin, sino yung pribadong tao na yan na bibili? Tingnan natin ang background, baka naman merong, alam mo na, diba? Baka naging kaibigan ng nagdaang eleksyon. Usong, pasalubong, pabaon, pakimkim. Maui eto na. At sa kabi-kabilang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pamasahe, eto naman ang good news. Meron. Kailangan natin ng good news kasi. Isinusulong ngayon sa Kongreso ang isang panukalang batas para dagdagan ang sahod ng mga empleyado ng mga business process outsourcing at call centers na magdamagan ang trabaho. Base sa panukala ni Congressman Anthony Gores, tataas sa 20% ang kasalukuyang basic pay na nakukuha ng mga call center agent at iba pa nagtatrabaho sa BPO na nasa night shift. Pero paalala lang panukalang batas pa lang ito at kailangan pang makapasa sa mga deliberasyon sa Kamara. Pero ngayon pa lang, nakakaani na ng positibong reaksyon ang panukala sa mga call center agents. Of course! Pero 20% yun Ang taas ng sahod, hindi na legislated. Oo. May mga na tayo, regional wage board. Oo. So hindi dapat dumadaan sa Kongreso ang taas ng sahod. Tsaka kung ikukumpara yung sweldo ng call center sa ordinaryong empleyado, matataas ang sweldo nila. Starting That's nila. why attractive siya sa mga college graduates kasi di ba, that's it, mataas ka agad ang sweldo mo. Although, yung buhay mo talaga mag-iiba. Kaya nga iba Gising ka sa gabi. Iba nga pumapayag maging underemployed Yung kurso nila tinapos, hindi ito yung trabaho nila sa call center. Pero, kumpara naman sa mga initial basic pay sa umpisa, di ba? Mataas sila kumpara sa Alam ko, years back pa, mga 15 na ang starting nila Tapos benefits pa, dami pa. Okay, samantala mga iga na tili pa rin sa covered court ng Barangay Bahay Toro, Quezon City ang ilang nasunugang pamilya ng Sinagtala Compound noong araw ng mga puso. Kung hindi mo matatandaan, Lunes po, Valentine's Day, nang biglang sumiklab ang sunog sa compound. Pasado alas 9 ng gabi at mahigit 5 oras din ang inabot bago tuluyang naapula ang apoy na pumatay po sa isang bata at ang naapektuhan naman 300 pamilya. Hinala ng maraming residente, nagsimula po ang sunog
sa isang naiwang nakasinding kandila. Yan. Dapat mahalaga yung kandila eh. Baka nilalagay nyo lang uli sa mga hindi, alam mo yung matatag na mga... Kasi nag-ikot kami dati ng Bureau of Fire Protection, talagang yung mga kababayan natin, maitayo lang kandila, okay na eh. Tsaka magtutulugan. Oo, diba? Minsan nilalagay sa ibabaw ng refrigerator eh. Eh pagbukas mo ng, di ba? Oo, magalaw. So ang pahay nila, lagay mo sa gitna ng isang palanggana. Kahit Na may tubig. At Huwag saka, sa ibabaw ng mga kung ano-anong baso na tinaob. huwag sa may kurtina. Exactly. Yes. There you go. Oo. Diba? Okay, tapusin na po natin yung mga nasunugan sa Barangay Bahay Toro, Quezon City dahil yan ang ating public service ngayon at ang tulong na maibibigay natin sa kanila. Siyempre, kahit pa paano napapagaan sa kanilang sinapit po na trahedya. Nandun ngayon si Susan Enriquez. Sus naman, Susan! Ay, wish ko lang. Andiyan, good morning, Igan. So, mga kapuso, dito pa rin po sa covered court ng Barangay Bahay Toro, itong ating mga kapuso na nasunugan itong araw ng Lunes, araw po ng Valentine's Day. Habang tayo po ay yung karamihan ay nagsasaya at nagdiriwang ng Valentine's Day, ay nasunugan nga po sila. So, andito pa rin po sila dito sa covered court at iyan po ngayon ang ating bibigyan ng serbisyong totoo. Magbibigay po tayo ng libreng almusal para dito sa ating mga kababayan. Siyempre, meron din po tayo pamimigay ng mga groceries at mamimigay din po tayo ng mga water container courtesy of Maynila at mamimigay din po tayo ng libreng maiinom na tubig dahil siyempre, ito ang ating mga kapuso dito, wala pa ho silang natitirhan, hindi pa sila nakakababalik sa kanilang mga tahanan kaya kailangan ho nila yung mga pamatid doon sa kanilang mga pangangailangan. So, meron ho tayo pamimigay na groceries, ayan, yung nakikita ho natin ngayon yung ating mga kapuso dito, abalang-abala sa pagpapak para ho mabigyan natin. So, unang bibigyan natin yung first 100 families dahil nasa 300 nga po ang nasunugan dito at yan po ay para makatulong din naman doon sa kanilang mga dagliang pangangailangan habang inaayos nila.